ng tips o kung paano mag-budget. Pero bigyan ako ng asawa ko na napakagandang bulaklak. Yan, super ganda. Tapos vegetables for pinaka-actually na medyo kaya sa budget. Hello! Kamusta kaya amin? So, happy weekend everyone. Saturday ngayon. Kakating lang namin galing grocery. So, yun. I-haul ko lang yung mga grocery ko mga loves. And magkano na ngayon ang mga bibilihin. And paulit-ulit ko sinasabi sa vlog ko na tumaas yung mga bibilihin o ganyan. But bibigyan ko kayo ng tips o kung paano mag-budget. Charot. So, una mga loves ko, bigyan ako ng asawa ko na napakagandang bulaklak. Yan, super ganda. Rose po siya mga loves. And ako po meron akong allergy o tinatawag dito is pollen allergy, hooikoorts o hay fever. Yan po yung allergy kasi dito sa bansang Netherlands, mayroon kaming 4 na season. So, pagdating ng spring mga loves ko, yung mga puno dito kasi wala pang dahon. Pag nag-spring yan, ay nagkakaroon na sila ng konting dahon. Yun, pag nalanghap ko yun mga loves ko, super kati ng mata ko, ilong ko, lalamunan ko. Ganon. But, meron naman akong gamot, so don't worry. May gamot po ako. Yan, binila ko na 2 rosas. Then, dahil 1+1, bumuli kami ng chips. Then, yung mga iba po ay nalagay na ni Mister sa ref. So, bumili siya ng mga kailangan, ganun. And, kanina pala, dito sa amin, sa area namin, is meron kaming bagong store. Yung store na yan is yan yung benta ng mga gulay, prutas, pero mga loves ko, super mura. Actually, super mura. Kaya kasi sinabi kong super mura kasi kumpara sa mga grocery store, mas mahal. Dahil nangyari yung ating gera ngayon sa bansa ng Iran, Israel and Amerika, tumaas lahat ng bibilihin. Then, alam ko kasi mga loves ko, pag nagbabudget po ako, nililista ko yan. Nililista ko yung amount kung magkano yung nabili ko before. And malalaman ko naman din yung presyo, kung tumaas ba ang presyo ng mga bibilihin. So, ngayon, kanina galing ako sa vegetable store. Yun pong pinaka-actually na medyo kaya sa budget, you know. I mean, kaya ko naman bumili sa grocery store mga loves ko, pero mas maigi kasi na bumili kumbaga sa mga medyo mura, 'di ba? Lalong-lalo na kung everyday mo naman kakainin. So, hindi naman 'yan masisira. So, ito yung binili ko mga loves ko. Papakita ko sa inyo. So, ngayon, lalapit kayo para makita. Lapit. So, una kong binili ito mga loves ko, ito ay pomegranate or granate apple. So, ang per kilo ng ito mga loves ko ay 5.99. 5.99 euro ang per kilo. So, way back 3 months ago, nung inopen nila yung store nila, dating 2.99 per kilo. Imagine, doble po yung presyo. So, bumili ka ako ng 4. I think nasa 2-3 kilos to. Nasa 2-3 kilos. Yeah. So, bumili ako ito dahil unang-una super healthy. Marami siyang benefit sa katawan. And yung asawa ko po, it's maganda sa kanya dahil medyo mataas yung kanyang dugo. So, pinagtsatsagaan ko talaga itong bilhin kahit mahal. And also mga loves ko, mahirap po itong dahil marami siyang buto. So, it takes me 30 minutes bago ko to lahat makuha yung kanyang buto mga loves ko. Buto bang tawag ng mga loves ko? Parang seed. Yun ang pinakaprutas niya. Then, bumili ako ng repolyo mga loves.
So, hindi ko sure kung magkano. Lahat ko na binili ko doon is nasa 28 euro. Ang binili ko lang repolyo, yung apple, at saka dalawang corn. Yan, matamis naman daw tong corn. So, we'll see kung matamis. Tapos, bumili ako ng 3 patatas. Kasi minsan nag-aadobo ako or nag-apritada, ganyan. Tapos yung last naman ay bumili ako ng mura po yung banana nila doon mga loves ko. That was good. I think ito mga loves ko is nasa, I'm not mistaken, nasa 1 euro, more than 1 euro lang. Ang pinakamahal mga loves ko is yung granat apple. Sa bumili ako ng 4 na pirasong kamatis. Yan, yung binili ko. Then, last one is yung mushroom. Yan. So, pag bilhin ko to sa grocery store, mas mahal kumpara dyan sa vegetables, sa store. Kung saan ako bumibili ng mga murang vegetables. So, kumpara ito, tumaas din ang presyo nito, mas mataas pa rin sa Albertine. Ganon. So, the total to lahat mga loves ko, yan ang nabili ko. Kulang-kulang 30 euros. Diba? Imagine. Pero mga loves ko, ito nga, sasabihin ko sa'yo. Dito kasi sa Netherlands is, ang hawak namin ay euro. Whatever sa Europe, euro ang hawak namin pera. So, yung kita namin, malaki yung kita. Hawak mo yung kita, pero lahat naman mga loves ko is binabayaran. Taxes, bills, everything euro, insurance, or gym, telephone. The same po yan. The same po expenses yan. Pero pag pinadala mo naman yan sa Pilipinas or nagsisave ka ng euro to peso, malaki po. Kasi ang laki ngayon ng ng rate ng euro to peso. So, I'm not mistaken, 67, 68. Ang 1 euro is 68 pesos. Pero yun nga lang is mga loves ko, yung cost of living dito is napakamahal. So, pag inawakan mo yung euro din ang babayaran mo, di ba? Kailangan talaga mag-budget. Ako mga loves ko, nililista ko lahat yung mga gastos ko everyday, kung magkano po yung ipon, magkano po yung sweldo ko monthly. So, lilista ko yan. And then, ganito, ganyan. Okay, ang afford ko lang ngayon is 50 euro grocery. Ganon. Ganon yung pagbabudget ko. And per month, nagbibigay ako ng pamilya ko. Tapos, yung mga pamangkin ko, binibigyan ko sila ng allowance. So, ito yung allowance nila is i-budget to. Hindi na ako magpapadala again. Ganon ako mga loves ko para alam natin kung magkano po yung gastos natin everyday. Ganon po ako. Kaya po ako nakakapag-ipon. Kaya ako nakakabili ako ng mga bagay na talagang like yung mga gold bags na gusto ko kasi binabudget ko po yan. So from now, mga loves ko, ay dahil meron akong box pala na 3 sa Pilipinas. So ngayon ang ginawa ko ay lahat ng mga damit ko na hindi ko na ginagamit talaga, lahat-lahat ay nilagay ko na sa box. Then yung mga damit na talagang gusto ko, it's kahit 5 pairs man yan o 6 pairs, yun na lang po yung gagamitin ko mostly panglabas or panglakad, pangbahay, yun na lang po. Hindi na po ako bibili ng damit na hindi kailangan. So, ang gusto ko ngayon na mangyari, pag nasira yung damit ko, doon na lang ako bibili. Ganun na lang yung mga shoes ko. Kasi ang dami kong shoes, ganyan-ganyan. So, ang gusto ko lang shoes, 3 lang. So, pag nasira yung isa, itatapon ko, then ganun na lang. Pag hindi na ako, kumbaga, bili ng bili, yun ang gagawin ko ngayon. Kasi mga loves ko, importante ngayon ay tayo ay mag-ipon. Hindi, wag natin sabihin na life is too short, pasayahin natin yung pamilya natin. Well, tama po yan. Pero lagi natin iisipin mga loves ko, is once na may mangyari sa atin, hindi natin kasi alam yung mangyari kinabukasan. Mas maganda kasi yung may ipon ka and mag-ipon ka pag may sapat, magbigay ka. Ako mga loves ko, binibigay ko naman lahat sa pamilya ko pero importante talaga yung sarili ko muna and then pamilya. Ganon. Kasi may sarili ka namang buhay eh. 'Di ba? May sarili kang buhay. Either na wag natin pabayaan yung magulang natin kasi magulang natin 'yan. Pero unahin mo yung sarili mo kasi sarili mo yan, ikaw yung kumikita ng
Ikaw kasi yung kumikita ng pera, hindi sila. So, importante wag natin pabayaan yung magulang natin. And ang last na lang po ay yung pamilya, yung kapatid, mga pamangkin. Pag may sapat, go. Ganun po ako. Ang hirap po magtrabaho sa abroad, mga loves ko. Hindi yung namumulot ka ng pera dito na porket may pera ka ngayon, go, ipadala sa Pilipinas. No, ako, hindi na po ako ganun. Kaya ngayon pinagsasabihan ko yung pamilya ko na ang gusto ko lang ibigay sa inyo ay yung kailangan lang, yung sapat lang. Ayaw ko yung naghihingi kay sa akin dahil gusto nyo lang mag-Jollibee o gusto nyo bumili ng ganito. No. Sabi ko sa kanila, importante ngayon mag-save ng money. Ganun. But yun, ito po yung napamili natin. Yun lang po ang grocery haul natin for today's video, okay? So again, maraming salamat. And then, 10:22 minutes na po to. Okay? Mag-ingat kayo lagi. And then, see you again on my next vlog. Bye!